Sa gitna ng tensyon sa Senado kagabi, inihatid ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Eksaktong 7:22 ng gabi nang formal itong mai-transmit at tanggapin ng Senado sa pamamagitan ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Ang libu-libong dokumento ay naglalaman ng mga findings na nakuha sa mga isinagawang impeachment proceedings ng House Justice Committee, kagaya ng documentary evidence, transcripts, certifications, mga findings ng Commission on Audit, financial records, affidavits at committee proceedings ng mga nakaraang pagdinig. Kasama rin dito ang hindi nabuksang kahon na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Ayon kay House Sec Gen Garafil, isinagawa ang transmittal matapos nilang masigurong kumpleto at verified ang lahat ng impeachment records. Ngayong nasa Senado na ang articles of impeachment, estratehiya naman para sa paglilitis ang paghahandaan ng 11 kongresistang magsisilbing prosecutor sa impeachment trial. Ayon sa isa sa mga naihalal na House prosecutor na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, may mga tutulong sa kanila mula sa private sector para litisin ang bise. Wala pang pinal na mga pangalan at bilang kung sino-sino ang mga ito, ngunit isa sa malinaw na kwalifikasyon ng private prosecutors ay ang paniniwalang may sapat na batayan para ma-convict si VP Duterte. Kasi hindi lang naman litigation yung skill set na kailangan po for the impeachment. Kasi for example, doon po sa unexplained wealth, kailangan po ng forensic experience yun. So hindi naman kailangan ng trial skills, no? Kailangan meron ng pag-unawa din sa mga tables at charts, no, at financial documents. Ayon kay Congressman Ridon, posibleng si House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro ang magsilbing lead prosecutor sa kanilang lupo ng mga kongresistang may karanasan na rin sa abogasya. Giit pa nito, matitibay ang hawak nilang ebidensya at kumpiyansa na conviction ang kahihinatnan ng trial. It is not just witnesses who will speak. It is the documents that will speak. No? So, in each and every ground, there are documents speaking to the nation that the Vice President should be convicted. So, it's difficult to cross-examine documents because numbers cannot lie. Ngayong hawak na ng Senado ang articles of impeachment, sunod namang aabangan ay kung kailan ito magko-convene bilang impeachment court upang formal na maumpisahan ang paglilitis laban sa Vice Presidente. Evan Alvarez, Humahata.